Yo, welcome back sa League of Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayong i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga pala ang host ninyo, ako nga pala si Lay. Ako si Bluff at yun, nawawala yung dalawa. Yan, si Chase, walang mask. Ano siya? Face reveal. Kamusta ka, Chase? Okay lang. Okay. Iba yung boses eh. Hindi si Chase yan. Pinakaunang guest ng League of Theories, no? Si Hans. What's up? Tol. Pakilala ka nga, Tol, kung anong ginagawa mo sa buhay ngayon, ganyan. Ako nga pala si Hans. Studying, graduating pala. Civil engineering. Yan. Yun. Tol, pagka-graduate mo, baka pwede tayong maghati sa mga projects, ganyan. Pwede bro. Ikaw contractor, no? Di ba? Same. Gusto ko yung gagawin nyo ng bahay, no? Saan mo babalak magpatayo, Blau? Bagyo siguro lang din. Bagay siguro lang din. Malamig daw doon ngayon, Tol. Diyan, panagbenga ba ngayon? Panagbanga? Tapos na? Nagbanga. Panagbenga ba ngayon? Panagbanga. Second week ata ng February. So, hindi pa ngayon? Or tapos na. Ay, hindi ako familiar bro eh. Baka tapos na, brother. May friend kasi akong pumunta doon, tapos sabi niya naabangan niya doon yung first day. So, hindi ko alam kung ano yun, kung tapos na ba or what. Ano kaya temperature doon ngayon, no? Nung last na uwi ko, 8 degrees. Pero hindi nga ako maniwala doon sa 8 eh. Yung aircon nga, malamig na pag 16. Paano pa kaya yung 8? Doble, no? Doble jacket ko, bro. Di ba? Mapapayosi eh. Talaga? Mapayosi ako doon eh. Ayosi mo doon. Marlboro rin. First time nag-yosi ka doon. Kala ko mighty. Mental. Mahaba. Mahaba na, hindi maubos. Tipid. And so, jump na tayo. Topics. Sige. Pwede naman. Sige. So, ang una kasing topic natin is paano i-keep ang spark kapag LDR? Shoutout sa nagtanong, kanino na to galing? Sino bang nagtanong yan, Hans? Si Shane, pre. Shane Gabael. Ano, Shoutout sa lalaki ba yun? Pre. Lalaki. Ano yun? Watcher natin? Viewers natin yan doon. Nanonood yan, pre. Uy, shoutout bro. Shoutout brother Shane. Pambabae lang pangalan. Pero lalaki. Pwede mo ang gawing routine yun eh, yung Shane. Paano yun? Sure ako sinasabi sa kanya yun, madalas pang babae yung diba? Tapos pwede niyang paikutin na gawing pabor sa kanya yung ganong klaseng comment. Anong kayo, Tol? Wala kasi masyadong advice para sa LDR eh. Kasi pag ganon, bounce na kaagad ako eh. Pagdating sa relationship pero pagka kakantutin ko lang naman, LDR, syempre wala akong pakialam kasi syempre SOP, tapos pagkita dito, si Bak, tapos bahala na siya sa buhay niya. Pero kung relationship talaga bro, papasukin mong as girlfriend, possible wife, parang stay away ako sa ganun. Kaya siguro mauna, Tol, kung may advice kayo sa kanya. Yung parang napag-usapan natin kanina, yung sagot ko kasi dyan, depende sa babae mo eh. Kung yung nahanap mo kasing babae is pang seryosohan or kung pang fuck lang din. Yan. Sa tingin ko, mabibigay kong mga routines siguro na pwede mong magamit para makip yung spark is gumawa ka ng something related sa stability. Stability meaning every night or every morning, may isang routine na kailangan yung gawin. So, for example, kung pareho yung time zone nyo na hindi siya taga-bansa, kunwari Philippines based lang kayo. Every night siguro. Nasa ano siya? Mindanao, ganun. Ikaw nasa Manila ka, ganyan. Nasa Manila ka. Sa Mindanao ka din. Joke lang, nasa Manila. Pag ganun, Philippines-based, mag-create ka ng routine na pwede yung gawin every day or every night. Kunwari, kapag 10 p.m., dapat maglalaro na kayo ng games, ganun. Or 8 p.m., ganun. Manunod kayo ng movies, ganun. Or every morning bago pumasok sa work, dapat parang, bye-bye, love. Cute naman. Keep ng routine na pwede nyo i-look forward the next day na gagawin nyo ulit. Or, isama nyo na rin yung mag-create ng plans na parang next time na magkikita tayo, dito tayo, ganun. Or kain tayo dito.
parang maganda panoorin to pag uwi ka. Parang, Yeah. Tulad ng in-advise ko dun sa last time, bro. Pagka LDR, maganda rin yung, kunyari, pupunta kayo ng Disneyland, ganun. Tapos LDR kayo. Maganda rin yung sabay nyo ng i-book yung ticket. Parang, kunyari, video call kayo. Tapos, sabay kayo magbubook. Tara, book natin to, ganyan. O, tapos sabay nyong i-book habang naka-video call kayo para, Mas exciting ba yan? para feel nung babae na, Magkasama kayo? oo, na sabay namin binook to, ganun. Tapos magkikita kami, para may araw na nilulook forward siya talaga. Tapos mayroon din siyang engagement dun sa plan na yun. Kasi sabay nga nilang binook, diba? Yep. Ikaw ba, brother Hans? Di ba usual sinasabi pag kung ikikip yung spark, sinasabi nila dapat SOP, hindi mawawala yung ganyan, di ba? Para may something na ano pa rin, nagpapainit, ganyan. Pero kasi sa akin, bro, ginagawa namin, hindi, nung ex ko dati, ginagawa namin yung SOP. Pero, di ba, pag, kunyari bro, pag uwi mo, dun sa lugar mo, di ba, LDR, alam mo, parang mawawalan na siya ng na kami, nag-SOP na kami, ganyan. So, ang siguro bro, ang masabi ko lang, ang ginagawa ko sa bro, para makip yung spark, hindi palaging chat. Parang hindi oras-oras update, ganyan. Ayaw mo yung ganun. Taliwas nga sa paniniwala ng iba, bro. Gusto nila update palagi. Ano yung parang magpapamiss ka ganun? Oo, parang ganyan. Talaga? LDR, magpapamiss ka tol. Hindi ba parang counterintuitive yun pagka... Hindi naman ako. Hindi naman ako. Sa sayo. Oo, sa perspective ko lang. Pero gumana naman yun ang ginawa mo. Oo, pre, gumana naman. Naghanap siya ng ba't ka nagganyan? Naging gold ka na, ganyan. Parang nabaliw. Tapos, pag tinanong niya, bigyan mo na, may nagawa kasing kasalanan. With that twist, no? With the twist, gag. Tapos replyan mo ng ilang minutes, tol. Mga 15, ganun. Sheesh. Ibang perspective yun, Hans, Astig, Okay. Parang mas mapapamiss ka. In a way, tol, tama rin naman kasi yung nakadepende rin, madalas kung natanim mo naman na yung value mo. Tsaka ano ba siya, bro, every per week ba siya umuwi or per month, per year, ganyan? Iayon natin dun sa tropa mo, tol, si Shane. Ano ba yung sa kanya? Pre, overseas ba yun? Overseas? Hindi, ano lang siya, bro, sa Manila. Philippines-based. Tas yung jowa niya sa Visayas. Every month? Ay, pero tangin ang layo din. Every month siya umuwi. O parang yung kay every month. Kay Funko Pops. Solid. Di ko kaya yung ganun talaga. Hindi ko ma-imagine, promise. Minsan nga, di ata siya nakaka-uwi. Aray, masakit yun, bro. Siyempre, mag-miss mo eh. Pero sa akin na, kung ako si Sean, ano to bro? Shane. Si Shane pala. Sean, yung nag-set up kay Looney. Si Shane, I think, personally, hindi ko advice to sa'yo bro kasi pangit yung ugaling ko eh. Pero, pag ako, ang gagawin ko doon, masaya ako siguro tol na once a month lang kami nagkikita para makapambabay ako ng madami doon dito, sa lugar ko, ganun. Siyempre, hindi niya ako mababantay. Di ba? Pero nilang kung famous yung girlfriend ko. Pero, hindi ko advice yun Pero pwede mo take on as perspective. At least, di ba? Iba-ibang perspective ba? No, perspective parang ng yung gago sinasabi ko kanina na para exciting na may bago tayong guest gano'n na parang bagong set of minds. Iba kay sa'yo, kay Pin, kay Chase. Si Chase yan ay? Si Chase pala. Si Chase yan. Ano ba, brother? May Ang dadagdag pa ba layo kayo? ko pala bro, baka hindi ako kita sa frame. I-check ba natin? Hindi, wag na. Okay lang, alis, nakakatawa. Kalahati lang. Shit. Kalahati lang sila sa last na Alis, Okay. mahalata na lang, di ka pa full potential na. Hindi, tsaka alis, raw yung video, di ba? Talagang hindi tayo nagkakat. Talagang hindi natin to. Hindi tayo, anong tawag dun sa ginagawa ng influencers niya? Scripted? Hindi tayo scripted. Di ba, next time meron na tayong director, bro. Ay, speaking of, may ni-invite pala kami. Sabihin ko ba? Kwento ko ba? Go lang. Ewan ko bakit tinatanong niya may director.
Parang, ano ba to, tol? Fake podcast ba to? Ano opinion mo dun, Hans? Di naman. May in-invite kami, ang sabi niya. Sinong director? Parang, So, parang nagulan ako. Sabi ko, director sa podcast? Parang ano yung fake casting sa... Parang ano, ganun ba yun? No? Kala scripted, gano'n. Oo nga, kaya parang na-weirdoan ako. Siguro, sanay na sanay itong mga to sa, sa mga mainstream media, yung halos scripted. wala nang legit. Kahit nga mga relationship sa SOCMED, hindi na totoo di ba? Pinagkakapirahan na din. Si Boy Tapa nga, bilib na bilib ako Sabi ko, ang ganda ng chicks, inang yan, mayaman pa, mukhang classy, tas kumakain ka lang ng tae, di ba? Uod, no? Oo, nawalan ako ng kumpiyansa sa legal theory. Sabi ko, ay, hindi na tayo kailangan. Kailangan mo ba na... Tangina, scripted pala. Kailangan mo pa bang manood dito kung si Boy Tapa nga may ganong ebs, di ba? Siya na sana yung papanoodin ko. Gagayahin ko na sana yung pagkain niya ng mga tae, bro. Ganon, kaso tangina, hindi pala doon. Buti na lang, di ako naniwala. Grabe din ako. May dagdag ka ba, Hans, nungkol sa first topic? Wala naman. Ikaw, Ulay. Wala na, bro. Jump na tayo sa second topic. Sige, bro. Ano ba second topic na? Yung second topic kasi natin is paano i-handle lang side chick? Paano i-handle lang side chick na nagde-demand ng label? Itong nagtanong nang galing to sa ating secret group. Yep. Ano yan, bro? Alam nung side chick na may girlfriend yung si Guy? Ang alam ko, gawa na lang tayo ng dalawang senaryo. Bro, kasi sinagot niya. Sabi niya, hindi niya daw alam. Hindi alam na may girlfriend. May girlfriend hindi alam na side chick. Side chick. Oo. Okay. Loyal kasi ako, pre. Di ako relate. Talaga ba, tol? Hindi, yung legit. Oo, pre. Sabi idol ko pala to Di ba halata? Hindi. Siguro nakukuha mo yun madalas sa mga babae, tol, no? Tapos pati na rin dito. Ako din kasi, Paps, di pa ako nag-cheat Hindi ka nag-cheat? Sa exam lang, no? Hindi rin. Hindi rin. Hindi ka nag-cheat. Pag yung seryosong relationship, dalawang beses lang naman ako nagka-girlfriend Tapos fling-fling na iba, ganyan. Puro, lang Nasa ba? Hindi ka ba nag-cheat? Ang tangin na. Hindi. Sa dalawang yun, di ako nag-cheat. Sige, change topic na. Ano na yung ano yung tanong? Kaya, yung mabibigay kong sagot is, ginagawa ko sa mga naging fuck buddy ko na nagde-demand ng label. Pero may girlfriend ka. Pero parang parehas lang yan kasi hindi rin naman alam nung side chick mo Para sa akin kasi in a way applicable din ang ginagawa ko kasi, nakadepende sa yan bro kung balak mo ba siyang i-keep or balak mo ba siyang fuck buddy lang. Kasi kung fuck buddy yan, brother, to be honest, hindi mo yun may keep ng long time in a long run. Mawawala yung spark niya hanggat hindi mo siya binibigyan ng assurance. So, maging complicated lang siya talaga. Sinungaling ka na. Gawin mo na lang second option, no? Pag nag-break kayo nung girlfriend mo. Pwede rin. Or if things get worse, nagiging baliw-baliw na yung fubo mo, magsinungaling ka na, brother. Magsinungaling ka na parang, alam mo, sasagutin na sana kita, may something yung nakulang Di ba, pag nahanap ko yung kulang na yun, napunan mo, sagutin na kita agad. Ayan. Talaga. Fuck buddy. Kasi sa akin gumana yun Hindi niya alam na parang sa akin siguro, depende kung nalay mo na yung babae or hindi mo pa siya nalay. So, super different ang sagot ko. So, ano ba, bigyan ka ba ng senaryo sa dalawa? Sagutin mo yung dalawa na lang, bro. Kasi kapag hindi mo nalay, anong gusto mo nahin ko? Yung hindi nalay. Pag hindi ko siya nalay, tapos mahirap, no? Humihingi siya ng label, side chick ko siya, sige, bibigyan ko siya. Anong label niya? Girlfriend. Magsisinungaling ka rin? Oo, kasi for the sake of kantutan hanggang makantot ko na siya doon. Pag nakantot mo na, pwede mo nang i-break. Tapos, habol-habuling ka niya. Fuck body na lang tayo ulit. Ganun, di pa pala ako handa. Natakot ako. Bobo ako. Huwag mo akong tularan, ganyan. Pero masisisi mo ba ako? Kasi, syempre, kahit hindi ako handa, lalaki rin ako. Gusto kita, kamusta niya. Nasasarapan ako sa'yo. Parang ganun, di ba? Daanin mo pa sa
parang weird sexual compliment na may halong breakup, pero kayo pa kasi fuck buddy kayo. Ayoko pala ng label, ganun, hindi ako sanay mag-commit. Tsaka gusto ko i-add dun, brother, Pwede, kasi... di ba sasagutin ko pa yung isa? I-add ko lang dun sa sinasabi mo na yung mga babae kasi, brother, di ba, kapag sobrang landi, dun lang magiging possible na side chick na walang hinihingang demand bago magpakuha. Madalas na mga matitirong babae para makuha mo, need mo magsinungaling. Paano naman pag nalay mo na? Facts. Kaya, maganda mo advice yun, magsinungaling. Pero pwede naman tuloy, di ba? I-girlfriendin mo, tas kung gusto mo talaga, kung hindi mo talaga kayang girlfriendin, i-break mo. Pero keep mo lang siya as fubu, tas mag-make shit ka na lang ng mga parang, hindi, nagulat ako, hindi pala ako sanay sa ganun, hindi ko pala kaya. Pero gusto naman kita. Willingness to emote. Pero gusto naman kita, masisisi mo, parang kunyari mag-wild ka din, masisisi mo pa akong ganitong nararamdaman ko. Mga ganun, selfish ka, sasabihin niya minsan, ganun. Kasalanan mo din parang ganun. Ang sarap mo kasi, pwede mong, in a way, joking way, tas non-serious, pero serious, yung context. I find yun very effective sa akin. Lalo na dalang-dala ko sa Ang mahirap doon magpinsan, no? Oo, pag nagkakwentuhan ba? Pag nagkakwentuhan, Hans, no? Hindi, yung side chick tsaka yung girlfriend. Oo, magkakwentuhan sila. Ay, na-try mo na ba yun, Hans? Hindi pa. Akala mo na-try. Pero pag magkaibigan, Hans, na-try mo na? Pre. Anong kamusta sila? Paano magkaibigan yung best friend talaga? Pre, magka-dorm mate. Shit. Swerte mo naman. Anong nangyari, tol? Nalay mo ba ang dalawa? Oo, threesome, pre. Like, tangay na pumayag sila. Hindi, bali ganito siya. Yung isa, set ko na talaga. Bali, pumupunta kami sa dorm niya. Ayun, nagpapahinga, ganyan, nagsisex. Tapos, nung mga after, siguro, pre, pangatlong time na andun ako, nanonood yun yung kaibigan niya and okay lang sa kanya na habang nag-sex kami. Inaya mo na? Hindi, bro. Bali, siguro mga after, 5 times na sinabi ko sa kanya na dun sa sa set ko na nagaganda na ako sa kaibigan mo, pwede ba siya? Parang alam ko, solid. nakwento mo yata yun, pinaramdam ko dun sa set ko na kapag ayaw niya, iiwan ko siya, ganyan. So, napapayag mo siya? Napapayag. Tapos kaibigan niya? Napapansin ko rin na may parang gusto siya sa akin. Kasi kunwari, pag wala siyang pagkain, binibilang ko siya, ganyan. Pag sino yung kaibigan? Yung friend? Yung friend, pre. So, mabait ka din dun sa friend. Astig na kwento yun, Pero tingin ko yung kaibigan mo yung nagtanong, hindi daw kasi Torpe siya, pre. Yung nagtanong? Oo. Sa tingin mo, saan ba dapat ang magandang sabihin niya doon? Saan? Doon sa babae niya. Para sa LDR ba? Yung LDR? Hindi yung nagtanong na ito, yung sa group, yung... Paano niya, ano sasabihin niya dun sa side chick niya? Hindi kasi alam eh. Feeling ko ang pinaka-maganda dyan, brothers. Tapos siguro baka magagalit yun pag nalaman niya, diba? Maging honest, brother na lang. Yun naman talaga eh. Side chick ka, ganon? Hindi naman. Parang, ay shit. Ano ba yun, pre? Yung pag nalay na? Nalay niya na eh. Kunwari nalay niya na. Kapag nalay mo na talaga, kahit anong sabihin mo doon, hindi ayaw ko, basura ka kasi, kahit sabihan mo ng ganon, bro, hindi ayaw ko, pangit mo, ganon. Hindi naalis, basta nalay mo na. Pero pag hindi pa, doon yung totoong challenge. Sisinungaling ka, no? Oo. Kasi break mo na lang pagkatapos. Pero, parang sama natin kasi pakinggan eh. Pero siguro kung gusto mo lang, yung hindi tayo magsisinungaling, pwede mo namang sabihin, brother, na na, kunyari, paano siya ikaw kunyari yung babae, bro, paano mo ko tatanungin ng label? Uy, tayo na ba? Yan ba ang gusto mo ba? Hindi pa tayo nag-sex noon, gano'n. Tapos, sasabihin mo. Tapos na eh. Ay, tapos, akala ko pa hindi pa tapos. Siyempre, kung tapos na pala, ulul ka ako sa kanya. Baliw ka ba? Baliw ka, gar ka. Sira ulo kaya tagar, gano'n na lang. Siguro madalas nagtatanong yung mga babaeng gano'n based on my experience pag bago nyo gawin yung deed. Yung deed. Parang nasa kwarto na kayong dalawa. Tapos, inalikan mo na siya, no? Oo, tayo na. Siyempre magsisinungaling nga eh. Hindi naman na kasi i-break mo din eh after 2 days. Hindi ako handa.
Pero gusto pa rin kitang kantutin. Masarap. Sa mga pakinggan pa. Masarap mga Cruel World, bro. Cruel World. Gago yung mga babae nga eh. Ayo. Diba? Itong mga ganitong infrastructures, tol. Itong opisina natin, tol. O kaya yung bahay nila pala, yung mga babae. Diba? Built by men. Yung mga kuryente na, yung mga electrical engineer, tol. Sila yung nagplan nun, mga lalaki, tol. Mga construction worker, tol, mga lalaki din, gumawa ng bahay nila, ng kwarto nila, di ba? Alam mo, yung artisan na gumawa ng bed nila, yun din gumawa nun, tol. Anong pinupoint? Ang pinupoint ko, tol, tapos sasabihin nilang incel yung mga tapos nandun sila sa kwarto nila, mag-internet sila, tapos sasabihin nila incel yung mga lalaki. Lahat ng nasa paligid nila gawa ng lalaki. Lahat ng nasa paligid nila gawa ng lalaki. Ang pinapoint ko doon, kaya ako sinabi yun, yung mga babae nga cruel eh. Hindi, wala tayong karapatan maging cruel, tol. Pasensya na, reality check. Bagay. Okay lang, may face mask ako. Agree. Mga babae talaga eh. Mga babae talaga eh. No? Gago kayo. O hindi naman lahat, may mahal din ako mga babae, tol. Mga masamang babae. Mga masasamang babae. Mga cruel girls. So, diba? Tangin ang cruel world eh. Yun na lang siguro yung yung pambawi natin, tol. Parang manlalamang ka ba o magpapalamang? Oo. Ay, hindi maaari. Tangin na, di kung sa bro, kung sa 100% ng mga babae, ilang percent sa kanila yung masasama? 90. 90? Kasi program silang ganun eh. Alam mo, pansin ko, ang mga mababait yung mga magaganda. Yung mga ang mga pangit, yung mga asim. Hindi nga eh, yung mga average, sila yung sobrang sama. Pero pag mayaman na maganda, madalas maganda yung personality, tol. Kasi, ang tawag doon, nagsusumbong ako kay mami dati pa, na nung nagko-commute pa ako, estudyante pa ako, nakatulog kasi ako sa train. Napasandal ako dun sa, siguro 4 na ratings na babae. Pangit, pre. Nagalit siya, bro. Nagalit siya? Uy, sabi niya. Nung next time na na-experience ko yun, siguro after a month, maganda yun. Okay lang din naman sa kanya. Yun yung maganda. O di tinanong ko si ma'am, bakit ganun, mami, na yung mga pangit sila pa'y masungit, yung mga maganda sila pa'y mabait. Sabi kasi ni mami nun, explanation niya dun. Yung mga maganda daw kasi, sanay silang makatanggap ng parang good appraisals, pre. Parang good things na hindi natatanggap ng mga pangit. So kapag nakakaranas yung mga pangit ng something good, syempre nagbe-build up yung defense mechanism nila. Tangina, niloloko nito. Matalino si mama mo, ha? O yun yung basa niya doon. Tama. Super agree ako kay mama mo. Parang kunwari sa isang room, may isang maganda. Pag binigyan mo ng flower yung maganda, sanay na ako dito. Thank you. Thank you, mabait. So, kasi nabigyan na ako dati. Pero pag binigyan mo yung pangit, pagtitripan mo ako. Parang di ba? Pagtitripan mo ba ako? Anong pustahan nyo? Parang ganun. So, mas mabait talaga yung mga babaeng magaganda, no? Magaganda, just napalaki ng tama, no? Yep. May story din ako niyan, tol, eh. Sa pangit at maganda? Oo, kasi minsan sa coffee shop nung kaibigan ko, nakatulog ako kasi super exhausted na ako, nag-order lang ako ng isang Nakatulog na ako, tol, literal pa. Naka-dip ka na? Inantok na ako, hindi ko na. Ngayon, pag-gising ko, tinatawanan ako ng dalawang nandun sa kabilang table na mga pangit. Tapos yung kaibigan ko, na maganda, na mayari nung store na yon, pasok ko na. Inasikaso niya ako, pinasok niya ako dun sa parang storage room ba yun? Doon niya ako pinatulog tol, tapos natulog ako doon. So parang, actually hindi ko nga friend yun na dikit eh. Parang acquaintance lang eh. Magkakilala lang talaga kami sa sir. Diba? Parang mas mabait siya tol na nasikaso pa niya ako, gano'n. Tapos yung mga pangit doon, sila pa yung nantitrip, gano'n. Ano sila kasi, brother? Hindi nila gets na exhausted ka or pagod ka siguro. Hindi siya ka-religion din, tol. Halos lahat naman ng mga naging babae kong magaganda. Usually, ganun din yung experience. Sa kanila ako nakakuha ng mga magagandang mga virtues. Isipin mo, tol, no? Share ko lang kasi talagang tumatak sa akin to eh. May isa sa mga pinakamagandang babae no, na date ko.
may pinag-uusapan kami na babae. Tapos nakwento ko sa kanya, parang nagra-run lang ako ng kung anong maisip ko, diba? Sabi ko, yung babae na yan, kakatawa nga yan kasi yung last time uminom kami, nagsuka siya, gano'n. Tapos parang spaghetti. Kami, blah, blah, blah. Sinabi ko, parang nagme-make ako ng joke about her. Alam mo, sabi niya sa akin, tol, sinutdown niya ako, tangina. First time na ako yung checkmate dun sa mga sarili kong routine. Sabi niya sa akin, wag kang ganyan, sabi niya. So nagulat ako, anong wag akong ganyan? Yung kwento ko daw, tungkol sa babae na yon, nakakasira daw ng image. Dapat hindi ko daw kinikwento yung mga ganong bagay. Kasi nasisira yung image ng babae na yon. Sabi ko, sobrang bait nitong babae na to. Tapos sobrang ganda din tol, kaya legit dun ko napagtanto na mas mabait talaga ang magaganda kaysa sa mga pangit. Kasi kahit ako nga, naturuan niya ako ng leksyon tol eh. #genuine kindness pa. Si Genuine Kind pa yung tinuruan niya ng leksyon, bro. Yeah. About being kind. Ikaw ba, Hans? May experience ka sa mga pangit? Ginawang katarantaduhan, ganun. Yung babae gumawa ng katarantaduhan? Oo, na pangit. Ano ba? Or maganda na may ginawang something na nagulat maganda pa rin meron. Na may ginawang kabutihan sa akin. Maganda. Ang naalala mo. Walang pangit na gumawa ng kabutihan. Puro mabait din, pre. Mabait din ba? Doon na lang siguro bumabawi eh. Sa ugali eh. Di. Iba, bagsak pa nga doon eh. Doon diba? Na nga lang babawi. Bagsak pa doon. Yung mga pangit, no? Parang yung pinag-usapan natin nung last lay, nakatambay tayo sa inyo. Yung, nung bata ako, siguro 15 pa ako nun. Tapos 5 years gap yung kami nun. Siguro 20 niya na. Nagpadala yung pinsan ko ng AirPods, sabi ko. Alam mo bang paano magtingin kung fake o rig, sabi. Tapos sabi niya, ano yun, gift? Sabi niya. Oo, gift, sabi ko naman. Hindi mo naman, sabi ng babae niya, hindi mo naman need alamin kung kung fake or orig eh. Importante yung thought, sabi niya. Sampal ako, bro. Oo nga, yung mga, nakaka-amaze nga yung mga ganong bagay eh. Galing pa sa mga ganda. Ang bait. Ganon. So, ibig sabihin siguro nun, dapat surround yourself with beautiful women. Yep. Tama. So, ganoon pala dapat talagang lifestyle, no? Yep. So, dapat hindi lang isa yung babae mo. Para mas maging mabait ka, brother, siguro 6 na babae. Bigyan ka nila good virtues, no? Oh, good characters. Itas, tuturuan ka maging genuine kind. Yung isa, tuturuan ka niya makisama sa mga tao. Yung isa, papakilala ka pa niya sa mga circles niya. Mas dadami friends mo. Siguro minimum of 4 babae na magaganda yung dapat babae mo. Ilan ba dapat, Hans? Isa lang, pre. Isa lang. Para avatar, tol. Parang avatar. Kaya yung mga nanonood na pangit dyan, di ba? Magpakabait sila. Magpakabait kayo. Magbago naman kayo ng ugali. Sasandalan na nga kayo ng ng tao. Siyempre, pagod lang yun, di ba? Galing school. Hindi mo naman, galing school, di mo naman alam. Pa ako nun. Mamaya, pinagalitan pala siya ng teacher niya, napagod siya. Kaya nag-review siya. May exam. Sumandal lang naman, di ka naman hinawakan, di ba, bro? Yep. Ba mamaya hinawakan mo? Hindi, grabe ng pangit. joke lang. Tsaka kahit maganda gagawin, di naman natin ugaling ganun. Hindi, parang more unlikely lang na hindi ko gagawin kasi pangit. Parang ganun. Parang mas nagpapatunay doon sa yung chance masyado, parang ganun. Okay. Okay na, nasagot naman natin sa tingin ko eh. Yeah. Sa tingin nyo ba? May dagdag pa ba kayo, Hans? Okay na. Wala naman. Play. Tol, mag-rap ka nga. Ayoko. Sabihin mo na, nagsulat kami ng ng rap. Next time na. Release nyo, bre. 16 bars. Next time na lang. Ang next nating topic is paano... Sabi nila sa akin, daddy, hanggang dyan ka na lang. Diba ganun ba ito? Paano umiwas sa friendzone? Kailangan kong lumamang. Solid yung bars niya, tol. Solid. Sakit sa tenga, bre. Siguro yung boses ko lang. Ikaw kasi magsabi. Tol. Yeah, parang kasi, ang rating sa akin, parang nakukornihan ako, parang hindi pa lastig. Hindi pa lastig. Paano hindi ko naman dinanas yun eh, parang gano'n. Idaan mo na lang sa beat, pre. Sa beat. Parang, ako magbe-beatbox na yan. Yung mga rappers kasi may parang binabanggit silang struggles nila sa buhay na exaggerated, parang gano'n. Na parang
dati almusal ko lang, ay asin, gano'n. Lumaki akong streets. Para exage lang. Dami nagtanong, ano daw ang business? Oo. Alright. Pero, no wait. With the brainless. No wait sa mga rappers, idol namin kayo actually. Tuloy mo tala. Hindi mo ba memorize yun? Yeah. Yung line mo? Oo. Ayun, hindi. I want that. It's not for the brainless. Ano susunod doon? Yung seamless. Within a lot. This will be seamless. Parang ganun pala yun, no? Ako ditong totoong big fish. Hindi. Ba't ka ba nagtatanong it's none of your business? Ayos yun ah. And paano umiwas sa friend zone? Third topic. Paano umiwas sa friend zone? Oo nga, may take ba kayo dyan? Ako mauna. Ang ginagawa ko kasi ngayon na strat ko is, ang dami kong friends sa girls. Mas nadali ko sila natatapik kasi pag nasusolo ko na sila. Talaga? Yun ang parang ginagawa ko ngayon na siguro ang dami kong kaibigan, surrounded ako ng girls. Eh di, may kita ng ibang babae, ay maraming kaibigang babae ito, kaibiganin ko rin. Dudami sila lalo. Tapos, habang kaibigan ko sila, is, na-attract ko sila bro. Pinapakitaan ko na legit ako. Ito yung mga personalities ko. Maganda music taste ko kunwari. Mahilig ako sa arts. Genuine kind ako. Mabait ako. May goal ako sa buhay. Parang gano'n. Nagra-rap ka? Nagra-rap ako minsan. Basta yun, mga something na parang ways na makikita ng babae na ay pwede ko to maging boyfriend kung sakali. Tapos every once in a while na may masasolo ko na parang hey, available ka ba tonight? Need company, parang ganun. Pwede ko silang ayain. Or at times, hingi ako pera sa kanila. Nakahingi ako pera. Ano ba yung dahilan? Ba't na friendzone? Siguro, pangit ka kasi. Pag ganun. Anong dahilan ba't ka friendzone ng babae? Kasi, sa tingin ko kasi kapag friendzone ka kasi kapag hindi mo binibreak yung rapport. Parang, kunwari, ang tingin mo dito is friend lang. Ang pinapakita mong vibes is friends lang talaga. Hindi mo parang ine-escalate na parang we could be something better. Papitik-pitik, no? Tatanungin ko nga sana kayo ng advice. Ako magpapa-advise sa inyo. Kung meron kayong advice sa akin. Ano ba yun? Kasi sa pagkakaibigan sa babae, alam nyo yung may untold line kasi yun ng pagiging pagkilala kasi sa'yo ng babae, parang fuckable. Parang fuckable ka or friendship type. Ika-categorize ka niya sa dalawa. Ngayon, takot akong mapunta dun sa friend shit. At sobrang calibrated ko na rin na, alam mo yun, parang natural na sa aking lumandi. Pag babae, tsaka mataas yung win rate o yung percentage ko, parang pwede mong sabihin 98% eh. O baka hindi, baka bias yun eh, kasi ayaw kong bias eh. Pero feeling ko mga ganun nasa 98, 95. Parang hindi na ako tagal ko nang di nare-reject tuloy. Pero yun nga, pag nagkakapagkaiba nung sa babae, laging pupunta dun sa kabila, bro. Laging fuckable ka. Laging fuckable. Hindi mo nakikip as friends. Hindi ko nakikip as true friend. Stall. Ngayon, napag-isip-isip ko, nung nakaraan, bakit takot kasi akong ma-friend zone? Tinanong ko si Pin. Kaya pinipitik mo, parang gano'n. Kaya laging may mga, di ba yung pinag-usapan natin kanina, Hans, yung nonchalant ko? Oo. Di ba natural ko naman yun? Kusang lumalabas, no? Kusang lumalabas. Tsaka, ang attraction is not a choice naman, tol, di ba? So, parang na-attract ko sila ganun ng maling paraan tuloy. Alam mo yun, parang yung friendship ko based on kung gaano nila ako gusto. Walang naging friends na friends lang. Talaga. Na friends lang talaga. Pero baka nga takot lang din talaga akong magpa-zone dun sa friend zone. Kasi tinanong ko si Pin, pag na-friend zone ka ba, may pag-asa ka pa bang lumabas dun? Sabi ko sa kanya. Parang natatakot siguro kasi ako eh. Kaya dun ako palagi sa kaliwa. Yun yung, that's what always worked for me. Ganon. Ewan ko pa. So din magkaroon ng kaibigan na friends eh. Puro kasi antutan. Pero, parang hindi din maganda yung gano'n. Ngayon sinusort things out ko ngayon kung paano ba talaga yung nararamdaman ko sa kanong bagay. Sa tingin ko, pwede mo pa rin naman silang matrack na hindi mo tatapikin eh. Isa din kasi doon yung
Hindi rin ako naniniwalang pwede maging friends ang lalaki at babae. Agree naman ako dyan, brother. Kaya siguro ganun yung mindset ko. Ewan ko. Agree ka ba dun, Hans? Na pwede maging friends ang lalaki at babae? Na parang friends lang talaga? Hindi. Hindi ka din agree? Hindi. Magkaiba sila ng ano eh. Pero may mga friends kang babae to, la? Meron. Pero once in a while, kung pwede ba? Pero hindi ko pa kasi na-try ma-friendzone eh. Na ano. Parang pinapakita ko na lang palagi na, ayun, down to pag-gaba, ganyan. So basically, ganun din sa akin, tol. Pag ayaw nila, di ba? Oo nga, parang ganun din, no? Na talagang available. Yung iba, binibigyan ko ng kung ano-ano kaya na friendzone, di ba? Parang binibigyan ng ano. Mm-hmm. Diba, needy ba term doon? Needy? Binibigyan mo ng alin? Ng mga, Gifts? Tapos, needy ka? Needy ba tawag doon pag ano? Hindi naman. Baka sweet lang. Needy kasi pag sobra eh. Kunyari, binigyan mo ng kotse, gano'n. Lote, no? Oo, sa'yo na to. Na-appreciate kasi kita eh. Ginawan mo ako ng drawing kanina. Happy birthday ka. Sana all. Ano ba opinion? May advice mo kayo sa akin, tol? O okay lang yung ginagawa ko? Make sense naman. Magpakatanga ka, pre? Feeling ko. Magpakatanga ako. Kasi ano bang sagot kung bakit hindi ako gusto ng mga babae dati nung high school days? Tanga ka? Tanga ako, bro. Hindi nila ako gusto, hindi nila ako respetuhin, tol. Paano ko hingi ng pabor doon? Sabagay. At least, diba? friends mo sila. At least kasi pag bilib sila sa akin, uy, idol ko yan si Lay, ganun. Fuckable, sabi niya. Lay, hindi nila iniisip yun, hindi nila directly iniisip yun, pero mataas yung tingin nila kay Lay, ganun. Tas, at least pag humingi akong pabor doon, pwede nila, sige nga, para mamaya, baka magamit ko din to pag kailangan ko din ng favors. Ganun, di ba? Yun naman talaga yung psychology na, di ba? Kaya hindi ko mag-gets din eh. Parang, paano ba talaga? Kaya nga guys, paano ba kayo magipag-friends sa mga babae? Pag ako kasi napupunta palagi dun sa magkakantutan eh. Parang, yung mga last na ini-invite, madami kasi akong ini-invite eh. Pero, ang hirap mag-invite. Pala tol, pagka, syempre, if-friends mo, tapos, tangina mamaya, ano pala kayo? Papunta kayo sa ganun. Kaya hindi tayo pwede magkaroon ng guest na maganda dito eh, mama. Mamaya ma-auto game eh. Alam mo yun tol, yung sa mga MMORPG, yung naka-auto farm na, tangina. Hay, lako. Tol, may opinion ba kayo dyan sa friendzone tol? May sagot ka ba dun, Hans? Paano ka makaalis sa friendzone? Na-divert yung topic tuloy sa ano. Tungkol nga dun sa issue ko, sorry na tol. Kapaligtaran yung sa'yo, pre. Nag-advise. Paano pumasok yung sa'yo eh? Sa friendzone? Paano hindi matakot sa friendzone? Para pumasok ka. Sabagay. Takot ako eh, parang gano'n. Ano Ben bro? Na friendzone ka na o? Tingin ko lang kasi bro, pag na friendzone ako, siguro na friendzone ako, pero parang tingin ko kasi, pag na friendzone ka, parang hindi na ako pwedeng makapagbigay ng iba pang value as a friend. Ba, ganun. Ba, routing sa ganun yung problem ko talaga. Ano to, Hans? Hindi pa. Takot siya? Paano umiwas, sabi niya eh. Yung nagtanong ba? Hindi paano lumabas. So, paano niya may iwasan? Ay, akala ko yung sa akin. Yun ay, yung nagtanong, paano umiwas sa friends? So, nakapasok na siya? Dati, oo. Tapos ngayon parang may gusto siyang maiwasan. Nga. Anong advice mo doon, Hans? Meron ka na ba, Hans? Ako muna. Sige, ikaw muna. Yung parang sagot ko din kanina, hindi ako umiiwas eh. Pumapasok ako sa friendzone eh. Pumasok ka doon? Kasi, ang ending ganun lang din sa'yo eh. Nagsiswimming ka doon? Pre. Backstroke pa, pre. Yung ganun lang din sa sinabi mo, ganun din yung bagsak sa akin eh. Ano? Pagkapasok ko sa friends kami, fuck lang din eh. Doon lang din babagsak eh. So, ginagawa ko na lang sa favor ko na paramihin ko na lang friends ko. Paramihin mo na lang facts mo. Yup. Oo nga. Kasi siguro nasasabi ko to kasi parang calculated ko na yung paano escalate na parang friends lang kami and something may mangyayari ganun na parang mas exciting yun sa part ng babae lalo na pag parang matagal na kaming friends or
may boyfriend siya, ganun. Na parang, uy, malito, ganun. Parang, bawal to, ganun. Friends tayo, ganun. Tapos pag nandun na sa situation, na-handle ko naman. Ako na ba magbigay advice sa kanya? O tapos ka na, sir? Ikaw ba, Hans? Hindi, sige. Ikaw muna, Lee. Sa akin, pinaka-advice ko para hindi ka makaiwas ka sa friend zone. Mapapansin mo naman, tol, pagka nag-interact kayo, huwag kang masyadong magbigay ng mga hints. Alam mo ba yung parang kausap ko siya, no? Alam niyo ba guys, yung man-to-woman vibe? Yung parang lalaki ako, babae ka, parang gano'n. Iba kasi yung man-to-woman vibe sa friend-to-friend vibe. Diba? Pag nag-uusap ako sa mga babae, ang lagi kong vibe, man-to-woman, tol. So, pag yung simpleng pag-react sa mga jokes niya, parang, kunyari nag-joke siya, Lay, ang cute naman ng aso mo. Pag friend to friend, Lay, ang cute naman ng aso mo. Siguro pag friend to friend, ang sasabihin ko, thanks. Thank you. Thank you po. Pero pag man-to-woman na approach. Oo, ikaw, may aso ka ba? Ganun eh. Talagang, may banter lagi, no? May banter palagi. Na ikaw ba meron? Parang ganun eh. May vibe talagang papasok eh. ay, cute ba? Dalhin ko minsan pag lalabas tayo. No, laging man-to-woman vibe. Hindi yung, kasi pag tatanungin ka lang, sabi niya, gagi, friends lang tayo. Sabi. May cute naman ang aso mo. Ganun. Thank you. Thanks, best. Thanks, best. Diba? Parang thanks, best. Ano ba pangalan ng aso mo? Yeah. Ay, ikaw ba? Ano ba yan? May aso ka rin ba? Ganun pag friend to friend eh. Diba? Man-to-woman sa parang ang conclusion nun is, ikaw lang din nagpapasok sa sarili mo. Sa friend zone. Kasi kung anong parang binibigay mong vibe, makikita ng babae na, ay, friends ang vibes ito. Friends lang kami. Parang ganun. Ikaw nagpasok sa sarili mo dun. Sa friend zone. Unless yung man-to-woman approach na magpapanik yung babae, mag-amp yung emotions niya na may banter palagi, may joke na flirty, is mapapaisip siya, tangina, gusto ba ako nito? Or friends lang kami? Ganun. Oh, well, actually, hindi nga yung flirty rin eh. Yeah. Indirect pala. Indirect. Tsaka, minsan, pag yung babae, she's trying to get to know me, bro. Pag napapansin kong nasasobra na yung rapport, hindi ako nagbibigay ng rapport, cut tayo dito, hindi pwede to. Parang ganun. Kailangan talaga pangkantutan tayo. Para, ito lang yung sinabi mo, bro, i-break mo na, di ba? Kailangan mo i-break yung rapport pagka masyado nang na-build. Hindi ako nagpapahin. Pag na-build na yung attraction, alam, hayaan mo pang friends pa rin kayo nun. Attracted na siya sa'yo, di ba? Yung iba, ganun. Ayos. Hindi sila tayo. So, ang conclusion, sharp, ganun. Sharp sharp ka. Pero sa mga theories natin, tol, magagaling naman silang itong nagtanong, sa theories ba natin yan? Hindi ko alam eh. Hindi ako yung gumawa ng topic tonight. BF. Maintindihan na nila yan, tol? Salute, everybody. Ilang minutes na tayo? 47. Nahirapan ako mag-advise. I mean, parang putol-putol yung mga sinasabi ko. Pagka, kailangan ko din mismo pagka may tanong din ako mismo, tapos humingi ako ng advice sa inyo. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi, yun nga eh. Naghahingi ako ng advice. Inaantay ko nga yung advice nyo nga. Baka may masabi kayo sa akin. Si Hans, meron na ito siya, brad. Siguro ang pinaka mabibigay kong advice para hindi ka ma-friendzone, ipakita mo siguro na pang jowa material ka. Ganyan. So, paanong paraan niya ipapakita, bro? Pakita niya na hindi siya pussy, ganyan na. Papalag ka, gano'n. Isa pa pala yun, Hans, no? Pagka, kunyari... kasi ganun yung mga babae, bro, na parang inclined silang dumikit sa lalaki na maproprotektahan sila para makakapag-provide. Isa pang example, bro, pagka friend to friend kayo, tas may nangaaway, tara, alis na tayo, iwas tayong gulo. Pero pag man-to-man, putang ina, sino ba yan? Diba? Tara, subukan natin. Hanggang saan ba yan? Parang ganun eh.
Bad boy vibes na. Oo, yun pala yung difference, no? Baka curse ko na talaga yun na talagang unfriendzoneable. Yun. Sorry to hear that, brother. Meron ba tayong okay lang, tol? I'll live with the curse. Meron bang may fifth topic pa ba? Fourth. Ay, third pa lang yun. May fourth pa. Oh, Ang haba nito, Gusto nyo, isama pa ba to? Ano ba yan? How to make her chase you? May panglima pa, di ba? Yung nagtanong na theories natin. Yeah. Yung sa YouTube. Oo. Is, tinatanong niya. Shoutout pala sa mga legal theorist VIP. What's up? Kamusta? Yeah. Ilan na tayo doon? 50? Shoutout kay Sean. Active si Sean eh. Sean. Di, marami pa doon active eh. Nakalimutan ko ng pangalan. Siya rin tumatatak sa akin. Si Sean din yung tumatak sa akin. Brother, pag ba sinabi ng partner ko na pagod na siya, end na po ba? Kasi mahina po siya about sa pag-handle ng relationship namin. Parang ako lang yung nagpo-push sa kanya. Aminin ko, madami po siyang red flag. Pero ba't ang ganda niyang mahalin? Ano po masasabi niyo sa sitwasyon ko? Paano po pwede pa po bang bumalik yung spark sa relationship namin? LDR ba sila? Ano yun, parang nagiging cold na yung babae, ganyan. Nagiging cold na bro, tapos siya na lang daw nag-aayos sa relationship nila. End na po ba? Ano Hans, may advice ka? May opinion ka ba dun sa topic? Wait lang, bro. Ikaw, Bluff. O ako na muna. Sa tingin ko, nag-i-start na siya sa stages ng loss. Yung ganyan kasi, ang tanong mo, bakit masarap siyang mahalin? Masarap daw siya mahalin kahit madaming red flag. Maganda, tapos, no? pagod na raw siya. Yung yung tulad ng in-explain ko dati, yung ano bang nagkikreate ng emotion, guys? Investment. Ate. Ang pinaka ate, money, tsaka tinatanong nila ano yung ate. Sabi ng ate, bro, ano ba yung ate? Traction. So, sabi nila sa akin doon sa yung ina-advisean ko. Makinig kasi kayo sa amin minsan. Traction. Ulit na to Time and effort. Tama ba? Attraction? Attention. Sorry. Attention, time, and effort. Ano bang nag-create ng emotions, guys? Investment, no? Kung sa isang relasyon, ikaw ang mas gumagastos, yun ang finance. Ikaw din ang mas sabik sa sex, physicality. Ikaw nag-i-spend ng time. Ikaw din effort. Ikaw din ang nag-spend ng attention. Ikaw ang mas nagbibigay ng attention. Time. Nagbibigay ng time. And effort. At effort, di ba? Lambing natin dun Ate. Yep. Ikaw nagbibigay ng mas maraming ganun. Talagang ganyan ang mafe-feel mo, bro. Pag nag-cold na yung babae, mafe-feel mo talagang lugi ka. But ang sarap niyang mahalin, yun yung dahilan. Kasi pinag-invest ka niya. Although subconsciously, natural na ginagawa ng mga tao yan, bro, na mag-invest or pinag-i-invest nila yung mga tao sa kanila. Kaya paano mo maka-counter yan? Next relationship mo, siya yung pag-investin mo para naman siya yung maka-feel niyang yung nafe-feel mo, di ba? Para maramdaman naman niya yung siya yung lugi. Yep. Dapat sila yung nag-i-invest. Ngayon, tanong niya, iwan na ba niya o try pa rin niyang ayusin? Oo, kung may babalik niya pa ba daw yung spark? Para sa akin, tingin ko, kung ako nasa sitwasyon mo, kaya kong baguhin yan. Kasi marami akong babaguhin. Tulad nung sa mga pinakamalaki yung sa investments. Siya yung pag-investin ko. Tsaka ayusin ko yung mga pangit sa akin. Manood ako ng legal theories. Yep. Binge watch. Ganyan. Tingin ko mababago ko. Pero, kung ikaw, tingin ko mas coming from your perspective din na na-try ko dati is yung mga content din talagang inaano ko din, pinapanood ko, bro. Nag-fail pa rin ako. It took me like 2 years to get better. Tapos after 2 years, binalikan ko yung babae na yon. So, nag-fail din, tol. So, kahit manood ka pala ng legal theories, ngayon, hindi mo mas-save yung relationship nyo. Yun ang theory ko, no? Pero kung gusto mo pa rin ipaglaban, tingin ko mag-fail kayo dyan. Tapos, i-binge watch mo yung legal theories. After 2 years, babalikan mo. Fail pa rin? Hindi na. After 2 years niyang manood, doon na siya hindi mag-fail. Kasi yung sa akin, nanonood ako habang sinisave ko yung relationship. Which is, it didn't do me any good.
Pero diniretso ko yung panonood. After 2 years, binalikan ko. 1 click. Kayang-kaya ko na. Kasi nakikita ko kasi sa situation niya ngayon is nahihirapan siya mag-decide. Kasi nakapag-invest na nga siya, ba't ko iiwanan to? Ininvestan ko na ng malaki. Ganun. Try mo pa rin. Try mo siyang pag-investin kung hindi kinaya. Bounce na. Oo, bounce na. Or basta wag kang magmamakaawa, promise. Pagka kunyari, iniiwan ka na talaga. Kunyari, napipredict ko kasing iiwan ka niya in the future Kaya, kunyari, itry mo pa rin yung best mong siya yung pag-investin para malugi naman siya. Feeling niya lugi siya pag i-break ka niya, di ba, bro? Tapos, feeling ko mag-fail pa rin yun, yung attempt mo na yun. So, i-break ka na niya. Pag i-break ka na niya, wag kang magmamakaawa kasi sobrang kailangan mo yun para pag after 2 years, babalikan mo na siya. Pwede mo siyang balikan. Kasi pag nagmakaawa ka dyan, bro, tas diretso ka nanood ng League of Theories, after 2 years, mahirapan kang balikan yun kasi ang pangit ng iniwan mong last image. Yep. Bounce na agad before you make it worse. Yun nga din yung sasabihin ko din Pero tayo na sa isip. Kaya ang sinasabi ko sa kanyang advice parang more on emotional. Na parang sa ganitong sitwasyon kasi, syempre mahirapan siya mag-decide na yung sinasabi mo, parang hirap lunukin. Mahirap na, talaga. Ba't ko siya i-break? Ganun. Kaya nga sabi ko nga, gawin mo na hanggang mag-fail Kasi alam ko naman mapagmahal yung mga tao. So, ang key kasi dyan, brother, ang parang tip na pwede naming ibigay is mag-focus ka sa results, brother. Kung gustong-gusto mo talaga yung babaeng to, pwede. At napakalaki ang chance na bababalikan mo siya after 2 years. Forward hindi future yung thinking. More compared sa gagawin mo ngayon na iniisip mo na parang pipilitin mong ayusin, sindihan ulit yung spark habang nanonood ng LT, may matututunan ka, ganun, i-apply ko to, ganun. Parang less likely na masave mo pa yung relationship. Hindi naman sa parang negative tayo, di ba? Or ano nga tayo, napagdaanan kasi, napagdaanan. Fail din ako dyan dati, tol. Unlike nung may naging ex ako nung bata ako, hindi ko pa kilala sila Lay at sila Pin. Nag-break kami, sobra akong umiyak. Tapos, sabi ko kay Pin, tulungan mo nga ako, ayusin natin to, sabi ko. Sige brother, kinuha niya yung phone ko. Ang ginawa niya, brinake niya yung babae. Hindi, minura ko siya. Sabi ko, tangin na Pin. Sabi ko, tulungan mo akong ayusin to. Brother, ito na yung best na pwede mong ibigay. Good break-up, sabi niya. Bakit mo i-break? Sabi ko, mahal ko. Ganun ko, diba? Talaga, good break-up ang term niya. Oo, good break-up ang term. Binigyan kita ng good break-up, sabi. Ibig sabihin, natakal na namin yun. Ang nakakatawa doon, kasi after 2 years, nakasama ko sila and habang nag-self-study din ako hindi ko binalikan bro Chinat ko lang. Parang 2 years wala kaming contact, brother. Take note mo 2 years wala kaming contact. Ang last niyang image sa akin is nag-break kami ng maayos. Inaya ko siya sa bahay namin kasi nag-vacation lahat ng tao sa bahay, mga parents ko, ganun. So mag-isa ko lang, uy, tara dito, sabi ko. Sabi niya, hindi ko alam kung makakapunta ako kasi meron kami pagsamba. INC kasi siya. Anong oras? Sabi ko 7 p.m. Sabi niya. 7 p.m. may kumatok sa gate. Siya, brother. Semi-lay ko siya that time. So yun, isipin mo 2 years, walang contact. Inaya ko lang talaga. Biglaan lang. Na walang chat nakuha ko. Super, ganyan din yung sa akin. Super advanced na sa ngayon hindi mo malulunok or parang may hirapan kang mag-decide. Syempre kasi mahal mo yung babae, invested ka. Focus ka sa future, brother. Na may mga something better na parating. Yung frame, maganda yun tol, yung ganyan sa story mo. Relating ganun sa story ko yung sasabi ko sa'yo. Dati, ang problema ko yung frame control. Tsaka yung investing. Ako yung mas invested tapos mas mataas yung frame niya. Parang mas mataas yung frame ng babae kasi sa akin. 11 months na ganun, walang nangyari. Tapos, after 2 years, syempre, diretso akong nanood, bumili ng mga products, ng mga attraction, psychological shit, ganun. Mga expert daw. Tsaka, pinag-aralan ko talaga ng personal. After 2 years, binalang ako, super easy bro, grabe. Lay ka agad, first day, parang ganun tol, sabi ko, grabe. Kaya, kung yung nagtanong, doon mo pagbabasihan bro, sa parehong kwento namin, tignan mo na lang kung nasan yung result. Ang nakakatawa doon, brother, Hans, kasi nung that time nung bata ako, baliw na baliw ako doon. Sabi ko, ito na yung pinakamagandang babae na to, sabi ko. Tapos, yun, tinatawa na namin
Si Champers. Oh. ikaw, Hans, may ano ka ba dyan? May sasabihin ka ba? Siguro bro, ang yung sabi mo, wag siya magmamakaawa na ano. Kasi kung ako nasa sitwasyon niya, tapos ganun pinapakita ng babae, ako na rin magbabounce eh. Bounce ka na? Di ako marunong mag-ganun bro. Kung ayaw niya, di ba? Pabayaan mo na. Pabayaan mo. Hanap ka bago. Download ka Bumble tsaka Tinder. Oo. Maganda. Na ano lang din ako, na-touch din ako doon sa kwento niya kasi parang Ay baka mahal na mahal niya pa rin. Oo, doon. Kaya ako nasabi yun. Parang nirelate ko sa kanya kasi mahal ko din yung ganun ko dati. Ako din eh. Pero kung titignan mo ngayon, parang tangina mo, minahal ko yun. Ang pangit, pre. Kung gusto mo bawian siya, jowain mo yung kaibigan niya. Tama. Diba? Ang galing. Tama. Para man talaga lang to si Hans, mabay. para makabawi man lang. After mga 2 years. Diba? Tamang advice naman, tol, diba? Tapos yun nga bro, sabi mo ate Ben. Oo, tol. Dapat siya rin mag-invest sa'yo sa next relationship mo. Para ma-experience mo naman anong feeling na ano. Nang legit na. Ikaw na yung magde-decide kung magiging cold ka ba. Oo. O break up na ba? Tama na ba? Nakuha ko na ba lahat ng pwede ko makuha? Yung jowa mo na magtatanong sa amin. LT, yung Ganun. boyfriend ko po. Ayaw na niya ako. Cold na. Ano? Nabigay ko na po pero lahat. Paano yun? Ganun. Diba? Same lang din yung tanong. Iba lang yung gamit na words. Pero ganun lang din yung situation. Kasi ikaw yung nag-invest. Last na ba yun? Last na yun. Last na yun. Okay, naka 1 hour na tayo. Guys, shoutouts nga pala sa Legal Theorists VIP. What's up? Yeah. Join guys sa group chat namin. At sa group chat natin, mga tol. Tsaka sa group. Sabay-sabay tayong gumaling sa pambababae natin. Nagsasend kami minsan ng mga routine na pwede yung gayahin ng madali lang. Oo nga, tol. Speaking of, gusto kong mag-review ng ganun. Gusto kong gumawa talaga ng mga exhibits. Lalo na sa chat. Kasi parang de-demonstrate mo yung game mo. Pwede ba ng dun bro, yung play report ganyan? Pwede rin naman. Basta tatakpan yung mukha. Pwede naman, brother. Para encourage na rin sila. Sige, siguro. Pwede naman, tol. Pwede naman. May ililay report ka ba sana doon? Pwede naman. Hindi mo pinost? Hindi, akala ko bawal. Pwede naman siguro tol. Basta takpan mo yung mukha. Oo. Tapos may snitch pala, no? Yun nga, iniwasan ko yun kasi ayaw ko na may ganun. Kaya iniisip ko kung paano ba. Siguro, kasi ina-encourage na ko silang mag-anonymous posting. Baka pag pinost mo ng anonymous tol, baka mas okay. Okay. No? At least di nalaga nila kung sino yung nag-post. Ganun. Yep. That's a wrap. Legal Theories. Thank you pala pag-invite para. Tol. Matik brother. Solid. Ayan. Shot na. Ano daw pulutan sabi ni Sean? Oo nga eh. Ano ang puluts natin mamaya? Ay ba? Pa-deliver na. Okay na sa akin chichiri eh. pag magpapa-deliver ka, naisip ko pag ang kunyari ang pulutan natin kunyari pizza ganun. Hindi pa parang nakakabusog yun. Oo, susuka ko pala. Tapos beer ba? O beer na lang. Hindi na kasi ako umiinom to, legit. Beer na lang. Ngayon lang ulit. Matagal na akong healthy, theorists. Babay na. Babay na. Legal Theories. We out.